Hello mga ga, marami po tayong buko galing sa bukid kaya gawin po natin itong buko balls. Madaling ibinta, madaling maubos kasi nga ay masarap at madali ding gawin kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. So gawa muna tayo ng ating palaman, diretso na po sa ating kawali para wala na pong hugasin. Meron tayo ditong 1 cup ng ating cornstarch at 3/4 cup ng ating white sugar. At kunti lang na asin para pangbalanse lang po ng tamis. At maglagay tayo dito ng 3/4 cup ng evaporated milk. At 1 cup ng sabaw ng buko. Pero kung walang sabaw yung buko ninyo, yung mabibili ninyo, ay maglagay na lang po kayo ng 1 cup na tubig. And then lutuin po natin ito sa mahina lang na apoy ng ating kalan. At patuloy lang po tayo sa paghalo hanggang sa ito'y kumulo at hanggang sa ito'y lumapot. Huwag po nating tigilan sa paghalo yan para hindi po masunog yung ilalim. Pag kuminis na po yung ating mixture, ay saka na po natin ilagay dito yung 1 cup po natin na buko. At kailangan ay mahinang-mahina na po dito yung apoy ng ating kalan. At pag nag-well combine na po yung ating buko, ay ito mga ga ay optional lang naman. Pwede tayong maglagay, pwede ding hindi ng ating 1 teaspoon ng vanilla. At pagkatapos natin itong mahalo ay isit aside lang muna natin, palamigin lang muna natin yung ating palaman. Ngayon ay gagawa na po tayo ng ating dough. So dito sa ating dough ay gagamit lang po ako dito ng first class flour or bread flour at half tablespoon ng yeast. At siyempre yung gamit ko yung apple instant dry yeast ng ating achievers. Mabango po ito mga ga. At 1 teaspoon ng ating bread improver. Kung wala kayong mga bread improver ay okay lang, huwag nyo na lang lagyan. At maglagay tayo ng 1/4 cup ng powdered milk. And then dito ilagay natin yung 1 teaspoon ng ating iodized salt at half cup ng ating wash sugar. Half tablespoon ng vanilla at isang piraso na medium na itlog. Dito sa ating dough ay gagamitan natin ito ng malamig na tubig. May yellow pa nga ito mga ga. Ay maglagay tayo dito ng 1 cup. And then haluin, tunawin muna natin yung ating asin at asukal bago po natin unti-unting basain yung ating harina. Kahit hindi na po yan matunaw lahat yung ating ice or yung ating yellow ay okay lang. At dito maglagay tayo ng 1/3 cup ng ating margarine. Pwedeng shortening lahat ang ilagay. Pwede ding pure butter. Kung nasa bukid ka ay libre na po yung buko mo. Pwede ka na ditong gumawa. Kasi madali lang po talagang itong gawin at pwede lang na masahin po natin ng mano-mano yung ating dough. Hanggang sa mapakinis po natin yung texture ng ating dough. Hanggang sa maging pino na po yung grano ng dough po natin. Kung sa spiral mixer po ninyo ito masahin ay yung yellow po natin na hindi natunaw ay pwede po ninyo itong isama. Ay tinapon ko na lang po yung yellow na hindi natunaw kasi ay sa dough roller machine ko po ito ipadaan yung ating dough. Matapos ko itong mapakinis yung aking dough sa aking dough roller machine ay pinutol ko lang po ito sa 25 to 28 grams. Yes mga ga ay maliit lang po talaga yung putol ko dito para mura lang din yung bintahan ko para naman afford lang po sa mga bata na mamimili po. At yung palaman ko dito ay kaunti lang naman, nasa half tablespoon lang naman yung aking palaman. Pagkatapos ko yung putulin lahat ay agad ko na po yung pinigura ng pabilog at pagkatapos kong pigurahin ng pabilog ay takpan ko lang muna. I-rest ko lang muna yung aking dough ng mga 20 minutes. Para po paglaparin po natin ay malambot na. At pagkalipas ng 20 minutos ay malambot na po yung ating dough. Pwede na po natin yung laparin. Lagyan na po natin ng palaman. At gumamit lang po ako dito ng half tablespoon, measurement spoon para po sa ating palaman. At maging i-balance lang po talaga natin yung ating palaman dito sa ating dough. Kasi ay maliit lang naman yung gramo po ng ating dough. Kaya ay konti lang yung ilagay po natin na palaman para maging balance lang. At isara lang po natin ng mabuti yung ating dough para hindi naman bumubukaka pag niluto or yung umalsa na. At pagkatapos ay bilogin lang po natin. At isalansan lang po natin ito sa ating plancha na may banya na margarine or di kaya magdasko tayo ng harina. At palsahin lang natin ito mga ganang nasa 2 oras lang. Pwedeng takpan natin ng malinis na tila yung ating dough habang nag-proofing po tayo para madaling umalsa at lalong hindi siya mahanginan. At nang nasa 70% na yung alsa niya ay pwede na po natin itong lutuin sa mainit na mantika. At sa pagluto po natin dito ay para lang naman na nagprito lang po tayo ay siguradong marunong na po kayo nito. At pagkatapos natin itong lutuin lahat ay palamigin lang muna natin ng kaunti
At dito sa ating kuting ay gagamit lang po tayo ng powdered milk. Mga ga, pwede natin itong ibinta ng 3 for 20. 3.20 po yung bintahan dito. Pwede ding 5 piso. Basta tayo'y magkusting lang bago po tayo magbinta para malaman po natin kung magkano po yung ating bintahan. Mabintang mabinta talaga ito mga ga. Madali lang pong maubos kasi ang sarap nga. Sana naman po ay makatulong po sa inyo yung ating video recipe ngayon. At hanggang dito lang po yung ating video. Ito pong muli ang inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.